Gabi po sa inyong lahat at pagbati doon sa mga taong patuloy na nakapagsimba tuwing umaga simula noong ika-16 ng Disyembre. May kita natin dito ang dalawang mag-asawa. Sa Lumang Tipan, ang mag-asawa na hindi magkaanak. At dito, ang anghel ng Panginoon ay nagpahayag sa Lumang Tipan sa babae na siya ay manganganak. Ang dalawang mag-asawang ito, ang babae ay kapwa-baog. Pero sa una, hindi sinabi kung ano ang tanda nito, anong gulang nito. Matanda na ba? O medyo bata pa? Na may posibilidad pa na mangyari ang pagdalang tao kung meron lamang na gamot na pwedeng inumin. Pero doon sa ikalawa, may kita natin na sinabi, baog na ang babae at matandang-matanda na sila. Gayunpaman, nangyari ang pagbuo ng isang tao sa kanilang sinapupunan. Ito ang tinatawag natin na milagro. Sapagkat sa kakayanan ng tao, hindi ito mangyayari. Baog, ibig sabihin, hindi makapamunga. Walang buhay na maaari ibigay. Walang kaya na ibigay na pag-asa. Baog. Kung minsan, ganito rin ang buhay ng tao. Baog. Talagang parang walang pag-asa. At kung minsan, ano pa ang gawin mo, wala na yata ang pagbabagong mangyayari. Kung minsan, ganito ang pakiramdam ko sa ating bayan. Paulit-ulit na lang. Bakit lagi tayo na nagkakamali? Bakit lagi na lang na mali ang ating mga desisyon na ginagawa para sa ating sambayanan? Bakit ganun na lamang ang nangyayari patuloy sa tuwing eleksyon? Bulok pa rin ang napipili natin. Parang naging baog na ang isip natin at puso natin. Walang pagbabago, walang buhay, walang pag-asa na may kita. Pero may kita natin, may posibilidad kung tayo lamang ay manatiling umaasa sa ating Diyos. Ang Diyos ang ibigay ng bagong buhay, ng posibilidad ng pagtubo ng bagong buhay sa kabaugan ng isang sinapupunan, ng isang bayan. At makikita natin ito lalong higit sa ating ebanghelyo ngayon. Kay Elizabeth at kay Zacarias. Ayon kay San Lucas, sila ay tapat at kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, ang buhay nila, wala kang masabing masama. Wala kang mapipinta sa kanila. Sila ay sumusunod sa lahat ng iniutos ng kanilang pananampalataya at kanilang alam tungkol sa mga mensahe ng Diyos na ipinahayag ng propeta sa kanilang panahon, na ipinahayag ng mga serdote at mga pari sa kanilang panahon. Sila ay kapwa mula sa angkan ng mga pari. Kaya may alam sila sa turo at kanilang pananampalataya. Wala kang mapipinta sa kanila. Tapat sila. Sila'y mabuting tao. Sila'y mabuting mananampalataya ng Diyos. Kahit na ang kanilang nais sana, katulad rin ng ordinaryong pamilya, ay magkaroon ng isang anak. Kahit na isa lang, ay maibigay sana sa kanila. Pero dumating ang panahon ng panalangin ito ay nakatandaan na nila, pero wala pa rin nangyayari. Wala pa rin tugon ang Panginoon sa kanila. Gayunpaman, hindi nagbago ang kanilang kalooban sa Panginoon. Natili silang
nanalig, sumampalataya, at dumating ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Sabi nga ni Elizabeth, nang siya'y nagbubuntis, inalis ng Diyos ang kahihiyan ko sa harapan ng aking bayan. Bakit kahihiyan? Sapagkat ang ikaw ay maging baog at hindi mabigyan ng anak, ay nangangahulugan na ikaw ay merong kasalanan na malaki sa Diyos. Isinumpa ka. Ito ang popular na paniniwala ng mga tao sa kanyang panahon. At ito'y nangangahulugan na totoo sa kanyang sarili, alam niya na wala siyang ginawang anumang mali, pero sa isip ng tao, naniniwala sa popular na ito na paniniwala, masama ang tingin sa kanilang dalawa. Siguro, bulong-bulungan lagi sila sa kanilang komunidad. At laging tinatanong, ano kaya ang kanilang sekreto na hindi natin alam bakit hindi sila mabigyan ng anak ng Diyos. Kaya nung siya'y nabuntis, talaga naman naroon sa kanya ang isang pagpapasalamat sa Diyos. Inalis ng Diyos ang aking kahiyan sa harapan ng aking bayan, ng aking mga kapitbahay, ng aking mga kilala. Kasabay nun, nakatuwa ang nangyari. Paano? Si Zacarias, nang kanyang mabalitaan ito, aba, ang ginawa sa kanya, biningis siya. Inalis ang kanyang pandinig at kanyang pagsasalita. Naging bingis siya at pipi. Isipin mo yun. Punong-puno ng kasiyahan ang puso mo, ni hindi mo mapahayag sa mga tao sa paligid mo. Hindi ka papag-share ng laman ng puso mo. Ang hirap nun. Kapag ikaw'y masayang-masaya at talagang gusto mo ipagmalaki yung nangyari, gusto mong mabalitaan ang lahat ng ito at ikaw'y nagsasalita sa kanila para naman lalo kang maging masaya. Pero ginawa sa kanya, abay sinarduhan ng kanyang bibig at kanyang tenga. Iniisip ko, bakit pati yung tenga niya? Siguro, para hindi niya marinig yung mga sinasabi ng iba sa kanila. Na siguro, yung iba nasabi, ang tanda-tanda na, ang hilig-hilig pa pala. Imbis na sabihin salamat sa Diyos at sila'y binigyan ng biyaya. Kaya rito, ang Diyos sa kanyang kilos at ginawa sa dalawang ito ay talagang pagdala sa kanila na napakalaking biyaya. Hindi lamang sila binigyan ng anak, hindi lamang inalis ang kalagahiyan sa harapan ng tao, parang pinotektahan pa sila para sila ay hindi maapektuhan kung anuman ang mabulong-bulungan na naroon sa kanilang sambayanan. Napakabait ng Diyos kay Zacarias at Elizabeth. Ganun pa man, si Elizabeth at si Zacarias din naman ay naging talagang todo-todo ang katapatan sa Panginoon na sa kabila ng haba ng kanilang pananalangin at pagtitiis upang dumating ang biyayang ito, hindi sila kailanman nagbago ng kanilang pananampalataya at panalig sa kanilang Diyos. Ito ang tunay na larawan ng taong ang kanilang inaasahan lamang ay ang Diyos. Ito ang tunay na larawan ng mga taong nanalig sa Diyos sa kabila ng lahat. Ito ang larawan ng mga taong nanalig sa Diyos, na ang Diyos ay tunay na makapangyarihan, pero kinikilala nila na sila lamang ay mga abang tagapaglingkod ng Diyos. Kapag wala yung tinatawag natin na kaubaan loob sa puso nila, siguro matagal na silang tumalikod sa Diyos dahil sa tagal ng pagtugon ng Panginoon sa kanilang dasal. Siguro, kung wala sa kanilang kababaan loob, hindi sila nanahimik nung si Elizabeth ay nagbuntis na nagdalang taon na.
siguro talagang pinagmumura nila yung umalipusta sa kanila nung una. Pero sila ay tao ng Diyos, mababang loob, nanalig sa Diyos, at kasabay nito, laging tumutugon kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanilang buhay, puno ng pagmamahal at paitiwala. Kaya ngayon, sa ating banal na misa, alalahanin natin kung baog man ang ating bayan ngayon sa ating pakiramdam, may posibilidad pa na magbunga ito at tugunin tayo ng Diyos sa ating panalangin. Sana, Panginoon, magbago na ang aming bayan. Sana, Panginoon, yung mga taksil na yan at magnanakaw ay makulong na. Sana, Panginoon, sa susunod na eleksyon, mabuti na ang aming pipiliing mamuno sa amin. Mangyayari lamang yon kung tayo, katulad ni Zacarias at ni Elizabeth, ay manatiling tapat at nanalig sa Panginoon na tunay na kasakasama natin sa panahon ng ating buhay at sa ating paglalakbay tungo sa kaharian ng ating Panginoon. Amen.